Magandang araw mga kaibigan. Bago natin talakayin ang topic sa araw nito, gusto ko lang ipaalam sa mga interesado na magkaroon ng trabaho, either full-time or part-time, pwede sa inyong bahay. Ito po isang income opportunity na magkatrabaho kayo. Panoorin nyo ang short video na ito, mag-register kayo online sa QR code na may pakita. Pag-usapan natin ngayon mga kaibigan ang kalunos-lunos na kalagayan o naranasan ng mga kapatiran nating Bicolano, specifically sa probinsya ng Albay. Ito, may interview ang ANC, Karen Davila, sa governor ng Albay. Grabe, ang baha umabot hanggang bubong at maraming kababayan na hindi natugunan ng rescue. Okay, pakinggan natin ang interview na ito at bigyan natin ng reaksyon. Tubig. Hanggang bubong po. Hanggang bubong. Governor yan ng Albay. Ang hindi na-rescue. During the time ng typhoon, ang daming tumatawag po, Miss Karen, kaliwat kanan na rescue. Kasi hindi talaga nila expected. Dahil yung lugar naman nila ay hindi naman binabaha dati. Napakaaga po ng binigay namin na advisory for evacuation sa mga affected na mga lugar. Pero parang yung iba siguro since signal number 1 lang, kaya hindi siguro sila talaga nag-expect na ganun talaga magiging kalakas yung bagyo. Umabot po ng bubong hanggang bubong ang tubig, lieg, parang yung mga kailangan na talaga i-rescue, and not all of them ay natulungan nung time na yon. Umabot. Bigyan ko lang ng reaksyon yung hindi naman kalakasan yung bagyo. Signal number 1 nga lang dyan eh. Bakit? Grabing baha. That brings us to the issue of flood control projects. Kaya I don't know kung ano ang masasabi ngayon ng present administrasyon. Kailan ba yung SONA? July. July, August, September, October. 3 months. Sunod-sunod na mga bagyo ang nag-fact check sa flood control projects na ipinagmamalaki ng administrasyon. 5,500 projects ang natapos na nating flood control projects. Marami pa ang ginagawa. Palakpak naman. So, ito na yung pinakamabisang fact check ang nature. Bagyo Karina, ano pa, Bagyo Inting, ano pa yung mga dumaang bagyo. I think pang-apat na bagyo na ito, Bagyo Christina. Signal number 1 lang. Wala na. Ibig sabihin yung ating mga flood control projects, saan ba napupunta? Okay, so dagdagan natin ang comment. Ituloy natin yung interview dito sa acting governor ng Albay. Pa ng early morning para makalabas ulit yung mga rescuers natin. Oo. Okay. So, kung hanggang bubong ang inakyat ng tubig, ibig sabihin po, ang daming kabahayan, kagamitan, appliances, sira po yun lahat, ma'am. Kasi hindi po nila naiangat at nailabas. Tama ka dyan. But right now, regarding sa mga damages sa agriculture, sa infrastructure, wala pa po matinong data ngayon, Miss Karen. Sa ngayon kasi parang more on sa rescue and immediate response muna ang ating mga LGUs. Hello? Opo, go on. Okay.
Okay, sorry, may mga tumatawag lang siguro. Sa ngayon, ito lang ang nakukuha lang talaga namin na tamang data ay yung sa mga numbers of evacuees. Pero yung mga damages ay hinihintay pa rin po namin sa ngayon. Okay, meron ba kayong bilang ng mga namatay na sawi sa Albay? Sa ngayon po, again, ang data po, wala pa po sa data namin. Pero kung pwedeng sabihin yung mga naririnig na natin at pinapaabot na sa atin, but kasi ang dapat daw, ang official is from APSIMO, na marami pang dadaanan para ma-declare talaga yung mga casualties. But meron na daw po na 2 because of landslide. And meron din pong nare-report na mga hindi related like heart attack during the typhoon, may snake bite nung kasagsagan din, at yung linamig po during nung typhoon din. May mga ganyan na. Pero kung related talaga yan, ay hindi ko pwedeng sabihin pa. Hihintayin ko po yung official casualty report. Oo. At ma'am, pa-check nyo na rin kung may gamot kayo dyan for leptospirosis. Kasi marami yan maglalakad sa banga pagkatapos. Tama po yan. Well, sa ngayon naman po ay nag-prepare na din po tayo ng mga medicines para ma-access yung mga medical needs, and nagdi-distribute na po tayo ng essential na mga gamot na kailangan hindi lang po sa evacuate. Okay, speaking of relief goods, gamot, pagkain at iba pa. Nako, sa meeting na pinatawag ng Pangulong Marcos bago naglandfall yung bagyo, inamin niya, we have a problem on budget. I don't know, kulang ang budget. Dahil ba sa grabing bigay ng ayuda, naubos na ang pundo sa DSW dahil halos araw-araw na ayuda. So pagdating sa ganitong sakuna, ulitin ko, mismo sa conference na pinatawag ng Pangulo, galing sa kanyang bibig, we had a problem on budgeting. What shall we do? Anong gagawin natin? Tapos sabay kamot sa ulo. So sana, lesson learned ito na wag namang ubusin sa ayuda. Dahil yung mga ganitong pagkakataon, kailangang maging handa ang gobyerno. Center, but sa ating mga city health offices, mga rural health offices, at lalo na po sa mga hospitals po dito po sa probinsya ng Albay. Oo. Okay. Governor, what about ang airport, no? Ano ba, bukas po ba ang airport? Halimbawa, may tulong na nais iparating. Sa ngayon, wala. Pero definitely, siguro wala pa po talagang mga available flights ngayon dito. With the weather now, parang hindi ko pa po nabalitaan. And siguro hindi ko lang talaga na itanong pa kung meron ng mga pwedeng pumasok na mga flights dito po sa probinsya ng Albay. Aalamin po natin yan. Tama ka, baka naman pwedeng idaan yung mga itutulong dito po sa amin through itong mga flights na to. Oo. Siguro may... So, tama yun. Good question ni Karen Davila. Kailangan magtulungan na lang tayo dito. Kagaya ng nangyari sa Yolanda. Ang unang tumulong, kaya lugar ni Speaker Martin Romualdez, ang unang nakatulong, mga Dutertes. Ngayon, grabe ng paninira nila sa mga Duterte. Takbo nga naman ng buhay, ano? So, magtulungan po tayo. In times like this, papakita yung bayanihan spirit ng mga Pilipino. So, I'm sure, maraming tutulong dyan sa pamimigay ng relief goods dahil nga, ulitin ko, kulang na. May problema na ang national government sa budget pagdating sa mga sakunang ganito, disaster, dahil, I don't know, kung sa ayuda pa.
may panawagan po ba kayo? Ang Senate President is from the Bicol region. Si Pangulong Marcos Jr. ay nag-press con kahapon. Ano ang kailangan po ninyo agad-agaran? Yung mga pangangailangan po sa evacuation center na talaga naman walang patid po ang coordination ni Secretary Rex Gatchalian, ang DSWD. Nandiyan naman po ang pagtulong na nila. Okay, so sana hindi na ito maulit pa na pag may warning na, mag-evacuate na kagad. Huwag nang hintayin na ang baha aabot pa sa bubong. Iba na ang panahon ngayon, yung climate change. Kaya lang, hindi problema yung climate change. Basta sana yung pondo na nakalaan para sa flood control, billions of pesos, gamitin ng tama. Hindi yung pang-show na lang para palakpakan lang ng mga audience nila.